Gaano nga ba kalakas si Song Jinwoo bilang isang ganap na Shadow Monarch na kahit ang King of Beasts ay napatakbo sa sobrang takot? Ngunit paano nga ba nagsimula ang lahat? Paano nagkaroon ng Hunter? Paano nagkaroon ng Magic Beast? At mas lalong paano napunta ang mga Monarch at Ruler sa mundo ng mga tao? Dahil sa episode na ito ay dito natin malalaman ang storya sa likod ng solo leveling na masasabi mo talagang ito ang pinakamagandang part sa story. Matapos magawang patayin ng Absolute Being ang 7 fragment of Brilliant Light, kinuha ang posisyon sa pagiging gods at tinawag ang kanilang sarili bilang mga ruler. Dahil sa paglakas ng kapangyarihan ng mga ruler, si Ligia, ang Monarch of the Beginning, ay kanilang nahuli pagkatapos ang balanse ng kapangyarihan ay nag-collapse at na-realize ng mga monarch ang bigat ng kanilang sitwasyon. Kaya upang mapantayan ang lakas ng mga ruler, walang choice ang mga monarch kundi makipag-join forces sa kanya bilang the Monarch of Shadow. Kaya mula noon nakikipaglaban siya kasama ang mga monarch at hindi bilang isang the greatest fragment of brilliant light o isang messenger of God, sa halip isang monarch of shadow. However, palaging nasa tabi niya ang oras dahil bawat digmaan ang lahat ng mga bangkay ay maiiwan sa kanya bilang mga shadow soldier. Kaya nung dumating ang panahon na kaya niyang pumantay sa lakas ng army ng King of Berserk Dragon, ang Monarch of Distraction, ang mga rulers at kahit ang mga kasamahan niyang monarch ay natatakot sa kanya. Kaya sa huli, nag-join forces ang dalawang monarch upang siya ay patumbahin. Ang kanyang shadow soldier ay kayang bumura. Ang kanyang kapangyarihan ay mas lalong nangingibabaw na humantong sa pagtatraidor sa kanya. Habang ang Monarch of Fang ay iniwan ng kanyang soldier upang makatakas, kaya si Baran, ang Monarch of the White Flames, ang nagbayad sa kataksilan. Pagkatapos, dumating ang 7 fragment of Brilliant Light at makikitang si Baran ay kanyang tinago sa pamamagitan ng kanyang kapa. Pinalibutan ng Monarch of Shadow sa 7 ruler at lumuhod dito sa kanyang harapan at sinabing, "Patawarin mo kami, the greatest fragment of Brilliant Light." At wala nang rason para sila ay maglaban. Naisip ng Monarch of Shadow na kahit nagawa siyang patayin ng kanyang mga kasamahang Messenger of God, nagpakita pa rin ito ng respeto sa kanya bilang the greatest fragment of Brilliant Light. Ngunit wika ng Monarch of Shadow, anong rason ng sinabi mo? Wala daw ang kapatawaran ang pagbaon ng kanilang espada sa kanyang master, which is ang Absolute Being. Sagot ng kanyang fellow fragment of Brilliant Light, ang Absolute Being ay kanila ring master. Hinawakan ng Shadow Monarch ang mukha ng fragment of Brilliant Light at sinabing ang kanilang ginawa ay ang nakakasuklam na krimen. Wika ng fragment of Brilliant Light, ang Shadow Monarch daw ang mas nakakaalam kung ano ang kanilang nararamdaman nung ginawa nila ang rebellion against Absolute Being. Ang gusto lang naman nila na matapos ang digmaan at sana mahanap daw sa puso ng Monarch of Shadow na patawarin sila at mapakawalan ang galit ng the greatest fragment of Brilliant Light. Pagkatapos nagbigay ng sign of respect ang 7 ruler at ang mga kasundaluhan. Wika ng Monarch of Shadow kay Jinwoo, naguguluhan daw siya sa moment na iyon at wala man lang nag-come up na solusyon sa kanyang utak. Kaya nakapag-decide siya na magtago muna upang magpahinga para makapaghiganti sa dalawang monarch na nagtraidor sa kanya. Since nagawa niyang makonfine ang Monarch of the White Flames, nagplano siyang atakihin ng Monarch of Fang kapag makaka-recover ang kanyang katawan. Subalit samantalang siya ay nagtatago, ang mga monarch ay nawalan ng enormous amount of combat power dahil sa pagkatalo nila laban sa mga ruler. Kaya nung muli siyang nagpakita sa mga monarch na nakatakas sa gitna ng dimension, ang Monarch of Distraction ay nakapag-decide na tanggapin siya upang maiwasan ng laban para muling mag-boost ang kapangyarihan ng mga monarchs. Kaya dito nila nakita ang mundo kung saan dito nila sisimulang itayo ang lakas ng mga monarch at mag-build muli ng panibagong army na hindi nakikita ng mga rulers. Tugon ng ating bida, ang ibig mo bang sabihin ang Earth? Sagot ng Monarch of Shadow, tama ka. Ang arrival ng mga monarchs sa mundo ng mga tao at ang pagkalipol ng sangkatauhan ay hindi talaga maiiwasan. At ipinakita ng Monarch of Shadow kay Jinwoo ang city na nilamon ng apoy, kaya naaalala ni Jinwoo na nakita niya ito sa Demon Castle at tinanong niya kung ito ba ang mangyayari sa future. Wika ng Monarch of Shadow, hindi ito ang future. Ito ay nangyari na sa nakaraan. Nung dumating ang mga monarch sa mundo ng mga tao, ang mundo ng sangkatauhan ay naging impyerno since ginawa ang mga monarch upang mag-destroy at ang mga ruler ay pinapanatili pa rin ang balanse ng mundo kahit patay na ang Absolute Being. Kaya nang natrack ng mga ruler kung nasaan ang mga monarch, kaagad itong nag-send ng mga soldier subalit huli na ang lahat dahil ang mundo ng sangkatauhan ay nilamon na ng apoy at naging impyerno.
Natakot ang mga rulers dahil baka mayroon na namang ibang mundo na mawawasak dahil sa mga monarch. Ginamit ng mga ruler ang isang device na nagko-contain sa kapangyarihan ng absolute being, ang Cup of the Reincarnation, ang Instrument of God. Ito ay isang pambihirang cup na kayang ibalik ang oras approximately 10 years. Ginawa ang lahat ng mga ruler upang iligtas ang mundo ng sangkatauhan, ngunit ang Earth ay napakahina upang labanan ng mga monarchs. Kaya kahit ilang beses pang inulit ng mga ruler na ibalik ang oras, nauulit lang ang nangyayari since ang mundo ng mga tao ay walang mana kaya hindi ito nakakasurvive sa isang malaking digmaan. Hindi nagmamatter kung mananalo man ang monarch o ang ruler, hindi pa rin makakasurvive ang mga tao. Alam ng mga ruler na hindi talaga nila kayang iligtas ang lahat ng mga tao, kaya nakapag-decide sila na ililigtas ang sangkatauhan at least kalahati sa bilang nito, upang magpatuloy pa rin ang populasyon ng mga tao. Kaya tugon ng ating bida, ito pala ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga hunter. Sagot ng Monarch of Shadow, tama ka. Ginawa ng mga ruler ang mga hunter upang magkaroon ng tao na makakasurvive sa banggaan ng dalawang forces. Dahil desperado ng protektahan ng mga ruler ang lahi ng sangkatauhan, isang human being na makakasurvive sa pagbabago ng mundo. Kaya naisip ni Jinwoo na kapag malalaman ng mga tao na ang lahat ay mamamatay except sa maliit na bilang ng mga hunter, ang society ay mawawalan ng functions at ang Demon Castle na kanyang nakita ay parte lamang ng memorya na naiwan ng Monarch of Shadow. Wika ng Monarch of Shadow, although kahit ang mga ruler at mga monarch hindi bumalik sa oras, nararamdaman nila ang effect ng Cup of Reincarnation. Habang ang mga ruler ay gumagawa ng paraan sa pagbabago, ang mga monarch ay walang sawang pinagpatuloy ang kanilang plano hanggang sa na-realize nilang ang Instrument of God, which is ang Cup of Reincarnation, ay isang useless. Kaya tinanong ni Jinwoo kung ang Cup of Reincarnation ay mayroon ba itong limit. Wika ng Monarch of Shadow, walang bagay sa mundo na mayroong walang hanggang kapangyarihan, kagaya kung paano pinatay ang absolute being ng kanyang creation. Lahat ng kapangyarihan ay may katapusan. Kaya ginawa itong inspirasyon ng mga monarch, similar kung paano pinapalakas ng mga ruler ang mga tao sa Earth by sending magic beast upang kumalat ang mana sa mundo. Ang mga monarch ay humiram ng katawan ng isang tao upang sila ay makababa o makaapak sa mundo bilang isang tao, at dapat dumating na kaagad ang kanilang army bago dumating ang mga rulers. Plano ng mga monarch na gamitin ang mana na ipinakalat ng mga rulers sa mundo ng mga tao upang gawing isang trap sa pagdating ng mga rulers. Ibig sabihin, upang magawang mapatay ng mga monarch ang mga rulers, gagamitin nila ang mga tao na mayroong mana, which is ang mga hunter, upang kalabanin ang mga rulers. Similar kung paano nag-reveal ang mga rulers sa absolute being. Subalit ang mga monarchs ay nagpo-possess ng napaka-enormous na mana power which is hindi kayang i-handle ng isang tao as a vessel. Kaya ito ang rason kung bakit ang Monarch of Shadow at ang Monarch of Distraction ay hindi makakahanap ng host. Kaya dito na lumapit ang isang napakagaling na mage na nagtatrabaho sa ilalim sa isa sa mga kings. Isang magaling na mage na lumapit sa Monarch of Shadow upang mag-offer ng proposal. Hahanap daw siya ng isang perfect vessel para sa Monarch of Shadow at ang kapalit ay ang kanyang immortality. Subalit walang human being na pwedeng maging vessel, kaya ang architect ay nag-design ng system upang ang system mismo ang humanap ng suitable human to become a vessel. Isang tao na mayroong mataas na mana at superior physique at strong mentality. Ang system ay parehong sinesearch ang mataas at ang mababang uri ng tao upang maging counterpart para sa maging vessels, ngunit hindi ito naging madali. Hanggang sa napansin niya ang isang pambihirang tao, isang tao na lumihis sa rules ng system. Alam niyang isang weak si Jinwoo at palagi itong nalalagay sa bingit ng kamatayan. Subalit palagi itong nakakasurvive at hindi nawalan ng pag-asa. Palagi daw niya itong pinapanood sa kabila ng hindi pagsang-ayon ng architect kay Jinwoo. Pinili pa rin niya ito at muli niyang sasabihin kay Jinwoo na siya ang record of struggles ng ating bida, ang evidence of resistance, at ang reward sa sakit na nararanasan ni Jinwoo. Kaya dito'y nagulat ang ating bida at naisip niya ang kanyang pamilya. Ngunit wika ni Jinwoo, sinira daw niya ang plano ng architect at nagdadalawang isip siyang makakaya kaya ng kanyang lakas na tanggapin ang kapangyarihan ng pagiging Shadow Monarch. Tugon ng Monarch of Shadow, ang architect ay gumawa ng paraan para ma-adapt ni Jinwoo ang lakas ng kapangyarihan, gamit lamang kung ano ang ginagawa ng isang normal na tao. Kaya gumawa ito ng isang game system na magbabago ang katawan ng isang tao upang ma-accommodate ang kapangyarihan ng isang Shadow Monarch. Kaya tinawag itong isang player.
Ngunit tinanong ni Jinwoo kung bakit nagawang traidorin ng Shadow Monarch ang Architect. Kung naaalala natin mga lods, ang Shadow Monarch mismo ang nag-block sa Architect upang hindi nito makontrol ang system. Napabugtong hininga ang Shadow Monarch at sinabing ginawa niya ito upang humingi ng tawad sa mga rulers. Kapatawaran sa pagsama niya sa mga Monarch upang kalabanin ang mga kauri niyang Fragment of Brilliant Light. Nakapag-isip siya na sa huli ay kailangan niyang mamili, kaya nag-come up sa kanyang isipan ng isang desisyon. Ang desisyon na gusto niyang paglaanan ng oras si Jinwoo dahil ito ay nagbibigay sa kanya ng kasiyahan na ang ibig sabihin ayaw niyang mamatay si Jinwoo. Wika ng Monarch of Shadow, ako ay naging ikaw at ikaw ay naging ako. Magiging kakaiba kung silang dalawa ang nagmamay-ari sa iisang katawan, kaya para sa kanya, sila dapat ay iisa. Kaya dito'y tinanong niya si Jinwoo kung gusto pa ba nitong mananatili sa loob ng domain o haharapin ang reality at kalabanin ng mga monarchs. Kaya pangiting sinabi ng ating bida, hindi siya nababagay dito. At tinanong ni Jinwoo kung ito na ba ang huling moment na makikita niya ang Shadow Monarch. Wika ng Shadow Monarch na babalik na siya sa kanyang pagkakatulog at si Jinwoo na ang bagong Shadow Monarch. Kaya mukhang hindi na sila magkikita pang muli. At sa kanyang pagkawala, ang kapangyarihan ni Jinwoo ay magiging ganap dahil si Jinwoo at ang kanyang sarili ay magiging isa bilang isang Shadow Monarch, ang King of the Dead. Grabe, sobrang haba ng chapter 163 mga lods, subalit worth it naman ang storya ng solo leveling. Pakilike naman mga lods para mag-proceed na tayo sa chapter 164. Pagkatapos ipinakita ang system na madidelete na at ang kapangyarihan ng players ay maiiwan habang ang Monarch of Shadow Ashboard ay babalik na sa kawalan. Kaya tinanong ang ating bida kung siguradong i-delete niya ang system. Walang pagdadalawang isip na sinabi ng ating bida na oo. Biglang nagkaroon ng liwanag at unti-unting dumadaloy ang kulay violet na mana, hanggang sa nagkaroon ng malakas na impact sa kalangitan at sa buong paligid. Habang sumisigaw ang King of Snow sa ama ni Jinwoo na tinatawag niya itong Fragment of Brilliant Light at sinabing ang catastrophic destruction ay mapapasa kanila kapag mapunta sa katawan ng tao ang kapangyarihan ng isang Monarch of Shadow na pinoprotektahan niya. Hindi niya alam kung ano ang plano ng mga ruler. Sinabi naman ng King of Beasts na wala na silang oras. Kaya hinanda ng King of Snow ang kanyang sandata habang naghanda naman si Song Il-wan gamit ang dalawang dagger. Sabay na sumalakay ang dalawang monarch towards Song Il-wan. Unang nagpakawala ng atake ang King of Snow gamit ang Trident Spear, ngunit mabilis lang itong naiwasan at nag-follow up naman ng atake ang King of Beasts. Ngunit mabilis nakalipat ng posisyon si Song Il-wan sa likod ng King of Snow. Subalit iniwanan niya ito ng saksak sa tiyan at saksak sa balikat. Ganun kabilis ang ama ni Jinwoo mga lods, assassin type din kung gumalaw. Habang inaatake ng King of Snow si Song Il-wan, pasimple lamang itong iniwasan ng ama ni Jinwoo na parang ang lahat ng movement ng kanyang spear ay nababasa nito. Umatake ang King of Beasts gamit ang Slash's Claw, ngunit tumama lang ito sa Trident Spear. At napansin ng King of Beasts ang positioning ni Song Il-wan sa pakikipaglaban ay palagi itong dinidikitan ng weapon ng isang monarch upang at the same time hindi ito matatamaan ng kanyang atake. Sinubukang i-corner ng King of Snow ang ama ni Jinwoo sa pamamagitan ng pag-unleash ng malawak na ice magic galing sa kanyang hininga, ngunit naunahan nitong masipa ni Song Il-wan sa baba kaya tumalsik tuloy ang monarch sa itaas ng gusali. Sinubukang kagatin ng King of Beasts ang ulo ni Song Il-wan habang nasa posisyon nito sa pagsipa, ngunit naunahan nitong pabaunan ng dagger ang kanyang bibig na ininda nito ang sakit at nag-follow up ng siko sa sikmura, kaya napaatras tuloy ang King of Beasts na duguan ng mukha. Kinuha ng King of Beasts ang dagger sa kanyang bibig at mas lalo itong nag-transform into White Wolf sa sobrang galit, ngunit napansin niya ang pagising ng kapangyarihan ni Jinwoo na sobrang ikinatakot niya kaya dali-dali itong umatras at dumistansya kay Jinwoo. Habang nakabalik na ang King of Snow at hindi na daw siya papayag na muli pang matamaan ng pag-atake kaya susubukan nilang muli. Sagot ng King of Beasts, susuko na siya. Hindi daw ba nito nararamdaman ang pagbalik ng mana ng Monarch of Shadow kaya ayaw niyang mag-participate sa part na ito. Wika ng King of Snow na nag-promise daw ito sa kanya na tatalunin nilang dalawa ang Shadow Monarch. Sagot ng King of Beasts habang gumagawa ito ng gate, pumapayag daw siya na talunin ang human form. Ngunit ibang usapan na kung makakalaban nila ang tunay na Monarch of Shadow.
Tugon ng King of Snow, natatakbo lang ba ito na nakabahag ang buntot? Hindi daw ito gawain ng isang king. Sagot ng Monarch of Fang, hindi daw naiintindihan ng Monarch of Frost ang sitwasyon dahil hindi pa nito nakaharap ang tunay na kapangyarihan ng Monarch of Shadow. Pagkatapos, nagmadali itong pumasok sa gate. Nainis ang Monarch of Frost at sinabi niyang isa daw duwag ang King of Beast. Kaya ipapakita niya ang tunay na kapangyarihan ng isang Monarch of Frost. Ibinaon niya ang kanyang spear sa lupa at nagsagawa ito ng malawakang magic spell na parang nagkaroon ng snowstorm sa paligid kaya umatras at umalis ang mga hunter na nasa loob ng battlefield. Pagkatapos ang magic spell na ito ay gumawa ng napakaraming spear na umulan towards Song Il-wan kaya kaagad niya itong binlock ang bawat spear na tumatama sa kanya at kay Jinwoo. Muli pang nag-follow up ng magic spell ang Monarch of Frost at gumawa ito ng napakalaking ice sa itaas at gamit ang kanyang authority, hinila niya ito pababa. Naisip ni Song Il-wan na plano kayang wasakin ng buong area at hindi niya napansin na tumama na pala sa kanyang braso ang isa sa mga weapon na umulan ngunit biglang nagbukas ang mga mata ng ating bida at nakita niya ang malaking ice na pabagsak sa buong city kaya lumabas sa katawan ni Jinwoo si Bero at daling-daling winasak ang ice na meteor sa laki at nagulat si Song Il-wan dahil gumawa ng shield si Ygritte para sa kanya at sinabing huwag mong tawaging king ang iyong sarili kung yan lang ang kapangyarihan mo. At makikita nating nagsalita na nga itong si Ygritte mga lods dahil naging isa na ito sa mga commander. Hindi makapaniwala ang Monarch of Frost kung paano winasak ng isang Shadow Soldier ng ganun lang kasimple ang kanyang Ice Magic spell at mas lalo siyang nagulat nang nakita niya si Jinwoo. Nakatayo na si Jinwoo at sinabing ito ang dahilan kung bakit ang prophecy hindi dapat pagkatiwalaan. Hinanap niya ang King of Beast kung nasaan. Subalit wika ng Monarch of Frost, hindi niya alam. Kaya sinabi ng ating bida na hayaan mo na lang habang umaapaw ang napakatinding mana sa katawan ni Song Jinwoo. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!